Magandang araw mga mag-aaral. Sa araw na ito, tatalakayin po natin ang pambansang teritoryo ng Pilipinas. Aalamin po natin kung ano at hanggang saan ang teritoryo ng ating bansa. Nawa po ang bawat isa ay buksan ng puso't isipan upang lubos na maunawaan ang ating pag-aaralan. Saligan ng lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Ano nga ba ang teritoryo? Tumutukoy sa sukat ng lupaing saklaw ng jurisdiksyon nito. Kasama rito ang mga taglay ng ilog at mga lawa, ang bahagi ng dagat na nakapaligid sa kalupaan at ang kalawakang itaas na katapat nito. Ibig sabihin po ng teritoryo kung saan ito po yung saklaw ng lupain natin. Kasama rito ang mga ilog at mga lawa at dagat na napapaligiran ng mga lupain at ang parteng kataasan po nito. Yun po ang ibig sabihin ng teritoryo. Ang Pilipinas ay isang kapuluan o archipelagong binubuo ng malalaki at maliliit na mga pulo. Kung inyong mapapansin mga bata, ang Pilipinas ay maraming maliliit na pulo na nasa higit na 1,700 islands. Ito ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya na may lawak na lupaing 300 kilometers kwadrado. Samantalang, ang lawak ng lupa kasama ang lawak na sumasakop sa ay 12 milyang teritorial ng karagatan. Kung inyo mapapansin mga mag-aral, napakalawak po ng teritoryo ng ating bansa at napakayaman po ng ating bansa. Meron tayong iba't ibang uri ng lupa at the same time, meron din po tayong iba't ibang uri ng mga tubig na kung saan pinagkukunan natin ng ikinabubuhay. Narito ang teritoryo ng Pilipinas batay sa kasaysayan at atas ng Pangulo. Meron po tayong mahalagang petsa na dapat nating tandaan sapagkat ito ay may kinalaman sa teritoryo ng ating bansa. Una, Disyembre 10, 1878. Ito ay kasunduan sa Paris sa pagitan ng Espanya at United States of America. So ano nga ba ang kasunduan ito? Ipinagkaloob ng Espanya sa United States of America ang Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar. So meaning to say, ano ang ibig sabihin ng kasunduang ito? Kumbaga, ipinagkaloob ng Espanya sa United States o kumbaga ng Spain na ang Pilipinas ay mayroong halagang 2 hanggang 20 milyong dolyar. Kumbaga, yun po yung ipinagpalit or kaya halaga ng Pilipinas natin, ipinagpalit ng bansang Spain sa United States of America. Ang sumunod ay ang Nobyembre 7, 1900. Ang kasunduang ito ay sa Washington sa pagitan ng Espanya at United States of America. Nagkaroon muli ng kasunduan ng Espanya at United States of America kung saan pagkakataong itong nadagdagan ang kalagayang Cagayan Sulu at Sibuto sa teritoryo ng bansa. So sa kasunduan naman ito noong Nobyembre 7, nadagdagan ang Cagayan Sulu at Sibuto sa teritoryo ng bansa. Ibig sabihin, nadagdag po yung mga lugar na ito sa ating bansa. Okay, ang sumunod naman ay Enero 2, 1930. Kasunduan sa pagitan ng United States of America at Great Britain. Kung inyo mapapansin, palaging meron tayong States of America. Ipinahayag dito ang mga hangganang sakop ng Pilipinas, kaugnay ng hangganan ng Hilagang Borneo. Ipinahayag din sa kasunduang ito na ang mga pulo ng Marse at Turkel ay sakop ng kapuluan ng
Pilipinas. So may mga nabanggit po tayo ditong mga lugar na kung saan ito raw po ay bahagi pa ng bansa. Ayon naman sa Ligang Batas ng 1935, tinutukoy rito na ang Pangulo ng Batanes na hindi na isama sa kasunduan sa Paris ay bahagi na ng Pilipinas dahil sa paninirahan ng maraming Pilipino sa lugar na ito. So sa mga nasabi ni teacher na kasunduan, nabanggit doon na meron tayong hindi nabanggit or hindi nakasama sa teritoryo natin. Pero pinabulaanan nito ng saligang batas. Ngayon, yung mga bahagi o mga lugar ng Batanes ay kasama na sa Pilipinas sapagkat ano ang sabi, meron ng mga Pilipinong naninirahan dito at the same time, meron na din pong mga pamilya na naroroon. So, dito naman tayo sa Hunyo 11, 1978, atas ng Pangulo bilang 1,576. Nilagdaan ni Ferdinand Marcos ang atas ng Pangulo bilang 1596 na nag-aangkin sa mga pulo ng kalayaan o Spratly Islands at inuturing na sakop ng Pilipinas. Kung inyong maaalala mga bata, nababalita noon ang Spratly Islands. Kumbaga pinagkakaguluhan din po ito noon sapagkat marami pong nag-aangkin. Pero ito po ay nilagdaanan ng ating Pangulo na kung saan ang Spratly Islands ay sakop na po ng teritoryo ng Pilipinas. Ito ay ayon sa atas ng Pangulo bilang 1,576. So ang mga mahalagang petsang ito ay kailangan nating tandaan sapagkat ito ay may kinalaman sa teritoryo ng ating bansa. Ang teritoryo ng Pilipinas batay sa Ligang Batas. Ang pambansang teritoryo ay binubuo ng kapuluang Pilipinas kasama ang lahat ng mga pulo at mga nakapaloob dito. So ayon sa Ligang Batas, lahat ng kapuluan ng Pilipinas, maging ang maliliit na pulo o mga malalaking pulo o mga islands ay kasama sa teritoryo ng Pilipinas sapagkat ito ay ayon saan sa Saligang Batas na ating um, kasama sa pagpapatunay na ang Pilipinas ay merong maraming teritoryo. Kumbaga, ang ating teritoryo ay malawak. Ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng sumusunod. Ano-ano nga ba ito? Okay, ang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng mga sumusunod. Ano nga ba ang bumubuo sa teritoryo ng ating bansa? Una, kalawakang panghimpapawid. Tumutukoy sa bahagi ng kalawakang sumasakop sa teritoryong lupain at karagatan ng Pilipinas. So maging sa himpapawid, meron po tayong teritoryo kung hanggang saan. Sumunod, dagat teritorial. Bahagi ng dagat sumasaklaw ng 3 nautical miles palabas papuntang dagat. Ito hangganan ng Pilipinas. Meaning to say, ang saklaw ng ating teritoryo sa dagat ay malawak din po. So, hindi lamang sa panghimpapawid, pagkos sa dagat. Sumunod, ilalim ng dagat, tumutukoy sa lupang nasa ilalim ng dagat. So, ang teritoryo po natin ay hindi lamang sa tubig or kung saan, sapagkat malalaman din po natin kung hanggang saan ang teritoryo natin base sa lalim ng dagat. Okay, kung saan tayo nakatira, okay, hindi lamang sa ibabaw niya, bagkos pati po sa ilalim, kailangan nating alamin kung hanggang saan yung teritoryo natin. Sumunod, kailaliman ng lupa. Tumutukoy sa lupang nasa ilalim ng kalupaan. Okay, sa mga tinitirahan natin, kung meron tayong bahay, di ba meron tayong mga boundaries na sinasabi. So yun po, hindi lamang po yung tumutukoy sa mga kanto-kanto ng ating tahanan or kanto-kanto ng lupain natin bagos hanggang po siya sa kailaliman nito. Ang sumunod naman ay mga dagat na napaloob sa Pilipinas. Sumasakot sa lahat ng mga dagat na nasa pagitan at nag-uugnay sa lahat ng pulo.
maging anuman ang lawak at sukat nito. Okay, meron tayong iba't ibang uri ng tubig. So, kabilang na dito ang dagat. Ano pa? Meron tayo ditong Boracay, yan sa Palawan. So, yan, hindi lamang po yan basta dagat. Yung mga nakikita po natin ay merong mga kasaysayan na bahagi ng ating bansa na kailangan po nating alam sapagkat ito ay sumasaklaw sa kung hanggang saan ang ating bansa. Sumunod, Kapapagang insular. Ito ay sumasakop sa mga talampas na nasa ilalim ng tubig na bahagi ng kalatagan ng dagat na nakaduktong sa baybayin ng isang pulo o kontinente. Kung mapapansin nyo, meron po tayong mga lawa. Meron tayong mga lawa na napapaligiran ng lupa. Ay kabilang din po iyon. Hindi yun basta tubig, sabi ko nga, sapagkat ito ay may kasaysayan at may kinalaman sa teritoryo ng ating bansa. So yung mga nabanggit ni teacher, yun po yung mga bumubuo sa teritoryo ng ating bansa na kailangan dapat po nating malaman. Okay, doon na po nagtatapos ang ating talakayan at kayo po ay susukatin po natin ang inyong natutunan sa aralin na ito. Bakit mahalagang alam ng ating pamahalaan ang sakop at hangganan ng teritoryo ng ating bansa? So, kailangan niyo po siyang masagot. So, bakit nga ba dapat alam ng pamahalaan kung hanggang saan ang sakop ng bansa natin? So, bakit nga po dapat nating malaman na kung hanggang saan ang teritoryo ng bansa natin? So, dun lamang po tayo nagtatapos sa talakayan ito. Nawa po ang bawat isa ay maraming natutunan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.